mga masters! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, syempre hayaan niyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating Master Worm Health Trivias. Bago pa tayo magsimula ay hingin ko muna ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel Master Worm for more updated contents. At sana po ay naka-full bell notification po kayo para always kayong updated sa aking channel. So continue pa rin tayo sa ating topic about natural remedies and how to get rid of sinus infection. Ngayon po, ang topic po natin is about turmeric, which is the scientific term is Curcuma longa. Yan po yung turmeric po mga masters is relative po ito ng ating topic kahapon, which is ginger. It's a flowering plant in the ginger family of Zingiberaceae. Yan, so continue lang natin yung ating topic and I hope na masishare nyo ito at salamat talaga kahit late po ako sa aking premiere ngayon, kahit na 3 oras po akong na-late. Salamat po dahil ako po ay maraming ginawa sa araw na ito. So ang turmeric po is an example of a perennial plant. Pag sinabi nating perennial pang masters, long term po siya. It lives for more than 2 years. So nagpe-persist po siya for several years, di ba? And usually with new herbaceous growth from the part that survives from growing season to growing season. So ibig sabihin po siya, may mga time po siyang hindi po siya, parang patay siya kung tingnan natin. And then pagdating sa isang season naman po na ready naman po siya, mabubuhay ulit po siya because there is an existing part of the plant. Kung baga siya po ay lang po, stagnant lang muna siya. So but good news about this perennial plant is it can last for several years. And it is also, turmeric po is a rhizomatous na plant, which means pareho po siya sa ginger, syempre, na-discuss natin ito kahapon. It's a modified subterranean plant stem that sends out roots and shoots from its nodes. So hindi po siya sa roots tumutubo pero sa katawan mismo po ng mga plant na yan ay may mga nodes. Kumbaga may mga butas-butas po siya na doon tumutubo yung bagong tanim. And they are also called the creeping root stalks or just root stalks. So it develops from axillary buds and grow horizontally. So sa gilid po yung kanyang galawan. Gumagapang po siya. Pero the rhizomes also retain the ability to allow new shoots to grow upward. So mga bagong shoots niya, katulad yung picture yung green na dahon niyan, ay pataas po yung kanyang tubo. Pero yung galawan niya naman, ang pag-spread niya is pa-sideways. Gumagapang po siya. And ang herbaceous plants naman po mga masters are vascular plants that have no persistent woody stems above ground. So wala po siyang stems na parang woody. And namamatay po sila pag malamig ang panahon. They die on a cold weather. So it means that they have seasonal po sila. Okay, so herbaceous plants do not have woody stems and they stay above the ground when the leaves are gone. Sa taas lang po sila. And syempre, turmeric is native to the Indian subcontinent and Southeast Asia. Ayan, so very common po siya. Especially dyan sa India. At syempre sa Pilipinas din po, di ba? May mga tawag natin dyan is luyang dilaw. And it thrives and it requires temperatures between 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Di ba? Sa Fahrenheit naman po is 68 to 86. So kailangan medyo mainit-init po siya at hindi siya nagtutubo pag malamig ang panahon. Kasi seasonal po siya or perennial pong tawag dyan. But this plant really likes na medyo humid siya. So it requires high annual rainfall para po ito mabuhay or for it to thrive. So para maging healthy po siya at mag-survive siya, kailangan siya ay mainit-init ng konti ang lugar and humid at marami pong ulan. Kailangan all throughout the year ay may ulan po siya. And in demand po talaga ang turmeric mga masters because this could be one of the most effective nutritional supplement in existence. So hindi lang po siya solo na binibenta as turmeric capsules pero ito po ay sinasama
sa ibang mga food supplements o sa ibang mga nutritional supplements to make it more effective. 'Di ba? So, maganda pala talaga pag meron tayong plantation ng turmeric, mga masters, 'di ba? Sa mga hindi nakakilala, ang turmeric po, yung tinatawag nating luyang dilaw. Yan po ang ginagamit na spice sa paggawa ng curry. Ayun, mga pork curry, baby beef curry, chicken curry. Ayun, di ba? So, dahil po sa kulay niya at sa kanyang distinct na lasa, that's the special ingredient. Hindi siya magiging curry pag walang turmeric. O, di ba mga masters? So, yan po ang sikreto dyan kung bakit dilaw po ang curry na pagkain. It has been used in India for thousands of years as both spice and medicinal herb. So, ibig sabihin, parang present na po ito sa halos lahat ng mga kanilang mga menu. Di ba? So, pag nakatikim na po kayo ng mga Indian foods, ayun, ma-appreciate nyo talaga or malalasahan nyo talaga ang turmeric sa kanilang mga pagkain. So ang turmeric po, it contains compounds with medicinal properties called curcuminoids, and it also gives the distinct yellow color sa turmeric. So for now po ay enumerate na po natin yung mga benefits ng turmeric or curcumin ha. I will not be explaining this deeply because this is not the topic that we're supposed to have. We're gonna be focusing more on sinus infection. So but since we are already discussing turmeric and curcumin, ito yung unang benefit po na makukuha po natin. Turmeric contains bioactive compounds with medicinal properties. Ayun po, very very good po siya sa pag-improve ng ating immune system at ginagamit po siya as supplements, so, 'di ba? Kasi marami po siyang mga beneficial na mga properties na makakapag tulong po sa mga may sakit. Number 2 is curcumin is a natural anti-inflammatory compound. So nakakatulong po ito. It can help with inflammation. So whatever part of your body that is inflamed, you can take curcumin and slowly it will help slow down the course of inflammation. Number 3 is turmeric can increase the antioxidant capacity of our body. So, kailangan pa kasi natin, we need antioxidants to make our immune system stronger because antioxidants are compounds that inhibit oxidation. So, oxidation naman mga masters is a chemical reaction that can produce free radicals. And these free radicals are most of the time sila po yung mga nagkukos ng sakit sa ating katawan. So, let's say for example, free radicals can cause your cells to it destroys your cells, it destroys your organs, and somehow it can also one of the main causes of cancer and kung anong-anong mga sakit sa ating mga internal organs, sa ating mga cells. So purpose po ng turmeric is if you're taking other food supplements or if you're taking other antioxidants na mga medicinal or mga supplements or mga fruits and vegetables, ito po ay pinapalakas din po ng turmeric ang kanyang antioxidant effect sa ating katawan. Number 4 po, I will not be discussing this deeper, but curcumin can boost brain-derived neurotrophic factor. So ito po ay pinapaganda niya rin po yung iyong brain activity. Yan. So for now, hindi ko po ito i-discuss deeper. Okay? So, mas focus tayo kung paano natin i-get rid mo ng sinus infection. Maybe some other time, we'll discuss about this. And number 5 is curcumin can lower risk of heart disease. And nakakatulong po siya sa ating heart health. Number 6 is it may help prevent cancer. Ayan. So, medyo in demand po ito ang turmeric kasi marami po ang ayaw magkaroon ng cancer. So, ito po yung isa sa mga supplements na gusto nilang inumin araw-araw. Number 7 po is it may be useful in treating Alzheimer's disease. Ayun, Alzheimer's mga masters na yung mga elderlies po natin. Hindi lang po ito nakalimit sa elderlies pero applicable na rin ito sa ating mga early and late adults. Nagsisimula po silang magiging makakalimutin. Ayan, so ang ating turmeric at curcumin po ay nakakatulong po ito para po ay ma-delay ang ating possibility na magkakaroon po tayo ng Alzheimer's disease. Number 8 is arthritis patients respond well to curcumin supplements. Ayun, sa mga arthritis po, hindi lang po sa osteo sa rheumatoid din po at sa iba't ibang klaseng mga arthritis, pwede niyo pong i-try. Hanap po kayo ng mga products or gawa kayo ng inyong sariling turmeric tea.
And curcumin has benefits against depression. Ayan, nakakatulong din po ito para ma-boost po yung ating happy hormones. Ayan, sa mga depressed po dyan, ayun, try nyo po yung curcumin or yung turmeric, ha? So number 10 is curcumin may help delay aging and fight age-related chronic diseases. Ayun, marami po siyang mga age-related diseases na pwede niyang ma-delay or pwede niya po siyang ma-improve. Kaya po try nyo po ito, ang curcumin at ang turmeric. So like ginger, it has anti-inflammatory, antiviral, and antibiotic properties that help alleviate congestion and treat sinusitis. Ayun na po, sa ating main topic and last part na po natin is paano po ito makakatulong at anong gagawin natin. What shall we do in order for this turmeric to play an important role para to get rid of sinus infection? So the first thing that you have to do is try niyo po ito, add 1 teaspoon, isang kutsarita po ng turmeric powder. 1 teaspoon of turmeric powder to a glass of warm milk. Yung maligamgam, warm milk, hindi siya mainit at hindi siya malamig na milk, ha. Alright, you can also add a bit of honey for additional taste. Ayan po, at maganda po dito ay iti-take mo siya araw-araw. So drink this once a day until the sinus infection is gone. Another way to prepare it, mga masters, is you make a turmeric smoothie. So all you have to do is get a tablespoon, isang kutsara ng raw organic honey, and then you add 2 pieces of turmeric root, dalawang root yan ng turmeric. And then lemon juice, pwede kayong ng fresh lemon juice or pwede din yung juice na pure juice ng lemon. And then a pinch of cayenne pepper. Hanap nyo kayo ng cayenne pepper dyan, mga masters. And 1/2 cup of water. Ayun lang po, all you have to do is blend all ingredients and drink it once a day. Ayun po, inumin niyo po sa araw-araw, isang baso po niyan. Blender pong gamitin, blender. Alright, mga masters, hanggang dito lang muna tayo, and thank you so much. Lumampas po tayo ng 12 minutes, and I'm really sorry for the late premiere. Supposed to be umaga po ito, 6 o'clock in the morning ng Philippine time, at yung oras na po tayong late. Anyways, hanggang dito lang muna tayo, at meron tayong premiere marathon mamaya sa Bahay Kulitan. At kita-kits tayo, at of course, this is your one and only Master Worm, and God is great. Yahoo!